Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, matapos nga pong mailaglag ng Golden State Warriors ang Houston Rockets sa first round at manalo sa Game 1 sa second round laban sa Minnesota, naging sobrang ingay nga po ni Draymond Green. Pinagyayabangan nito kung gaano kalakas ang Golden State ngayon. Ngunit matapos silang matalo sa last 2 games kontra sa Wolves, bigla nga itong nanahimik. Bigla nga at sa isang iglap nawala ang yabang nito dahil maging siya hirap nga pong maglaro simula nang mawala si Stephen Curry. Nag-average na lang naman ito sa Game 2 at Game 3 ng 5 points, 3 rebounds, 4.5 assists. Hirap rin naman nga siyang depensahan ng mga malalaking player ng Timberwolves since parati siyang nafa-foul trouble kagaya ng nangyari sa Game 3. Kaya mukhang si Green nasira rin ang laro dahil sa hindi pa rin paglalaro ni Curry. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin naman itong mag-step up kung gusto nilang maipaabot sa Game 6 ang kanilang serye. Samantala, kahit man hindi pa bumubukas ang off-season, sinisimula na nga ng Lakers ang pagbuo ng game plan sa free agency at trade market. Pero bago nila yan, kailangan muna nga nilang isa-isahing tanggalin ang mga player na hindi nila magagamit pa. Syempre, una dyan ay ang mga wala ng kontrata, kagaya ni na Markieff Morris, Jackson Hayes, at Alex Len. Bukod dyan, wala rin naman silang balak kunin ng team option ni Jordan Goodwin since madami nga at mas magaling na wingman ang pwedeng ipalit sa kanya. At higit sa lahat, si Shake Milton na inaasahang either i-waive o iti-trade. Kaya dahil dyan, eksaktong 5 player na ang siguradong out at hindi makakabalik sa Lakers next season. Pero posible nga pong madagdagan pa ito. Ang mga matatanggal depende sa magiging desisyon ni Rob Pelinka once na malaman nila kung ano ang mga oportunidad na pwede nilang magawa. Sa kabilang banda, for the first time sa second round ng playoffs, hindi na nga po hinayaan pa ng defending champ na Boston Celtics na makambakan ulit sila kahapon laban sa Knicks sa Game 3. Kaya dahil dyan, unti-unti na nga pong naibabalik ng team ang confidence at momentum. Sa ipinakita nga po nilang performance sa Game 3, mukhang kakayanin nilang maipanalong muli ang Game 4. Sa loob ng 3 laro, Boston pa rin ang parating maagang lumalamang, kaya hindi malabo na maulit nilang muli ang kanilang susunod na laro. Maging si Jason Tatum unti-unti na rin namang ginaganahan sa serye matapos itong sabihin sa media na naniniwala siya na maitatabla nila sa 2-2 ang serye at makukuha muli ang home court advantage. Pero kahit gaano kaganda ang nangyayari ngayon sa team, meron pa rin naman ngang bumabati ko sa kanila, lalo na kay Jason Tatum ng pagtawanan ngayon sa mga fans sa social media matapos nitong gayahin muli ang selebrasyon ni Kawhi Leonard sa Game 3. Una nga po nitong ginaya noon ang championship celebration ni Kevin Garnett at ngayon naman ay kay Daklo. Kaya napapaisip ang mga fans na walang sariling originality si Tatum sa paggawa ng celebration ay siyang sa mga dahilan bakit hindi pa rin siya itinuturing bilang bagong mukha ng NBA.